sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Minamahal kong mga kapatid, sa kagalakan ni Kristong muling nabuhay, tayong lahat ay nagsisimula sa ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang paggunita kay San Pablo ika-6. Hinihiling natin na sa kanyang patnubay, tayong lahat ay tulungang maging tapat sa ating Panginoong Hesukristo sa pagsasakatuparan ng ating pananampalataya. At upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, pakumbabang loob tayong lumapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa amin lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong magkaroon ang iyong sambayanan nang gumaganap na sa tungkulin ng mabuting pastol sa paglilingkod ni San Papa Pablo ika-6. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami akayin mo sa sariwang pastulang di magmamaliw kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Agila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda. Tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungotin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hentil. Kaya umalis sila roon at tumira sa bahay
ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang nahayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay puong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaroon ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitikip kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nagpapasalamat po tayo sa Diyos at tayo'y tinipon dito sa pagdiriwang na ito kung saan tayong lahat ay binibigyan ng liwanag ng salita ng Diyos at sa
hapag na ito ng Eukaristiya ay pinalalakas tayo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sama-sama po tayo dito sa dambana, sa pambansang dambana ni San Padre Pio bilang mga may dalang ng mga intensyon sa ating mga puso, katulad ninyo at kaming mga pari po na nakikipagmisa ngayon kasama ninyo ay may mga daladala ding mga hangarin at mga panalangin sa ating mga puso. Kaisa po tayo sa pagdulog kay Padre Pio upang ang lahat ng ating mga pangangailangan ay iluhog at dalhin sa Panginoon nating Diyos. Sa araw din pong ito'y pinagdiriwang natin ang kapistahan, ang paggunita kay Papa Pablo, San Pablo, ika-6. Isa po siya sa mga Santo Papa ng simbahan na hindi naman kalayuan ang taon ng kanyang buhay sa ating kapanahunan ngayon. Sa katotohanan, marami pong mga pagbabago sa simbahan na nangyari sa tulong ni Papa Pablo ika-6, Pope Paul VI. Siya po yung nagpatuloy ng Vatican II na tinawag ni Pope John the 23rd. At ang maraming developments, pag-unlad sa simbahan at pagbabago ay sapagkat talaga namang pinagbuwisan ni Pope Paul VI. At sa araw na ito ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ni Pope Paul VI sa simbahan kung bakit ang simbahan ay ganito ngayon sa pagdiriwang ng misa, sa katuruan ng simbahan at paninindigan natin sa pananampalataya at ang mabunting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, ang unang pagbasa at ang ebanghelyo po natin ay nangungusap tungkol sa karanasan ng kapighatian at ang karanasan ng kapighatian na nagdadala sa atin sa karanasan ng kaluwalhatian. Narinig po natin sa unang pagbasa kung paanong sila Pablo ay itinakwil ng mga Hudyo na mga kababayan nila nang sila'y nagpapahayag ng mabuting balita at tinanggihan ng mabuting balita at kaya itong kapighatiang ito ay nagdulot sa kanila ng bagong pagkakataon at ng pintuan kung paanong ang mabuting balita ay ipinahayag sa hindi mga Hudyo at mabisa na lumaganap ang mabuting balita nang sila'y umalis sa mga bayan ng mga Hudyo at sila ay nagsimula na magpahayag ng mabuting balita labas sa bayan ng mga Hudyo. Sana makita niyo po ito. Nagkaroon sila ng karanasan ng kapigatian, pagsubok. At nang sila ay tinanggihan, ito'y hindi nagdulot sa kanila ng kahinaan ng loob. Bagamat, bagkos, lalo sila nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ang bagong hamon. Hindi ito naging dahilan para sila'y huminto na magpahayag ng salita ng Diyos. At tignan niyo po, magmula doon sa bayan ng mga Hudyo, iilang mga mananampalataya, nang sila ay nagpahayag ng salita ng Diyos labas sa mga Hudyo. Ngayon po, kabilang po tayo dyan lahat. Ilang bilyon na ang mga mananampalataya. Pag-isipan ninyo, kung sila Pablo ay huminto dahil sa karanasan ng pagtanggi at kahirapan, ang pananampalataya kaya ay lalaganap magpahanggang ngayon? Ito din ang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo, kaunting panahon na lamang hindi nyo ako makikita at kaunting panahon ay makikita ninyo ako. Anong tinutukoy ng Panginoon na kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita? Ito po yung karanasan ng krus. Dahil sa kanyang pagkamatay at kanyang pagkalibing, para bagang ang Panginoon ay nawala. Ngunit kaunting panahon na lamang at makikita ninyo ako sa kanyang muling pagkabuhay. Karanasan ng kapigatian, ngunit hindi mahihiwalay sa karanasan ng kaluwalhatian. Si Pablo nakaranas ng kapighatian, ngunit
hinarap ang hamon at makikita natin ang paglago ng pananampalataya. Si Jesus, ating Panginoon, naharap sa kapigatian, ngunit nagdala sa kaluwalhatian. Sino sa atin dito, at alam ko lahat kayo, nandito sa dambana ni Padre Pio, may maliit o malaki kapigati ang karanasan. Ngunit, bakit kayo nandito? Alam ninyo, ang Diyos hindi nanliling lang. Humihingi tayo ng tulong ni San Pablo, ika-6, at ni Padre Pio. Huwag kalimutan, ang kapigatian, hindi ang tuldok ng karanasan, kung hindi laging nagdadala sa atin sa kaluwalhatian at sa karanasan ng pagiging mabunga bilang mga Kristiyano. Tulungan nawa tayo ni San Pablo, ika-6, at ni Padre Pio. Sila din nakaranas ng kapigatian, ngunit laging nagdadala sa kaluwalhatian. Lakas ng loob, kababaan ng loob, panalangin, magdulot sa atin ng lakas ng loob upang makita ang mga kapighatian, hindi ang katapusan, kung hindi pintuan para sa kaluwalhatian. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo ng taimtim, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong banal na lingkod na si Papa San Pablo, ika-6. Umaasa kami na sa iyong pagtatangkilik, ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kay samot ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang hantog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Padre Pio, ni San Papa Pablo ika-6, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Buong puso nating ipagkaloob ang kapayapaang ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapalatayang tatanggap sa kanya si piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina at subukan kung ganong kabuti ang Panginoon. Ating sulit, ating dinggin, ating ipagmalaki. At ang Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak sapagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan.
pag-asa. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab, sapagkat puspos nito si San Pablo ika-6 sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami
umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halon ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, ating Hari at manunod.